Nagbabalik na ang PBA sa Season 49 sa panibagong season na to. Ang season opener ay ang Magnolia Hotshots kontra sa Meralco Bulls na nag-champion sa pinakahuling PBA conference na Philippine Cup. This time, ang import nila ay si Allen Durham, nagbabalik. Ang Magnolia naman ay si Glenn Robinson III. Napansin ko, immediately sa starting lineup ng Magnolia, they had Jeric Ahanmisi, a shooter, maybe someone who can shoot from the 4-point line. Maybe this is a decision from the coaching staff to add more spacing sa court. Interesting to see in the future anong mga adjustment ng teams, whether they put in more shooters or they capitalize or magdo-double down sila sa 2-pointers. Anyway, to start the game, after ng jump ball, bola kagad ng Magnolia. Tight defense from Newsam kay Glenn Robinson III, and usually ang counter sa ganitong klaseng depensa ay magsiset ka ng back pick. Since si Paulie ang may hawak ng bola, si Brandon Bates nakaabang yan to defend Paulie in a pick and roll situation, not necessarily Glenn Robinson. So pag nag-set dito si James Laput, ang atensyon ni Brandon Bates na kay Paulie and kay James Laput. So pagka-set ngayon ng back pick ng Magnolia, makikita natin since si Newsam hapet kay Glenn Robinson, wide open ngayon si Glenn Robinson sa ilalim since hindi sila nag-switch and hindi rin nakadrop si Brandon Bates. After ng sablay ng Meralco, on the run ang Magnolia Hotshots. Mark Baroka will pull up, stepping siya sa 4-point line. Okay, late contest si Norbert Torres. He made the shot. So kumbaga nagpapakilala ka as a player na you can hit that shot. You can make shots from out there. So now, magre-react sa yung defense at the very least. Okay, not necessarily respect na parang didikitan ka talaga sa 4-point area, pero enough of a respect na maaangat mo ng konti yung defense. Kung makikita natin sa play na to, okay, Glenn Robinson III, okay, double team ang dumating. So ngayon, Anjo Karam rotates to Calvin Abueva. Chris Newsam kay Mark Baroka, Cliff Hodge kay Paulie, and then si Black iikot ngayon papunta dito. So yan yung tipong rotation sa depensa kapag nag-send ka ng double team. So now, Abueva, extra pass kay Mark Baroka. So Mark Baroka, tingnan nyo kung saan siya nakatayo sa 4-point area. Si Chris Newsam, okay, sure, tumayo ka dyan. Pero once na si Baroka nag-pump fake, lumapit ngayon si Chris Newsam. So Chris Newsam had to react. And ang dahil doon, longer close out. And medyo nawalan siya ng balance. So ngayon si Mark Baroka, meron siyang extrang ganitong space to gather momentum papunta sa basket. And kung mapapansin nyo, yung long close out ni Chris Newsam, lampas siya ng konti sa 3-point area. Kung makikita nyo, ito yung 3-point area and ito yung paa niya. So medyo mataas si Newsam than normal. So kahit na minimal pa lang, merong epekto yung 4-point line sa laro and sa spacing and how players defend and make decisions on the court. So Mark Baroka attacks, layup. So dahil nakashoot si Baroka na malayong jumper na stepping sa 4-point line, and then nung kasunod na play, ginamit niya yung to his advantage, nakakuha ngayon siya ng 2-point opportunity because of the defense reacting to his ability to shoot from out there base sa previous possession. And again, dito, bola na Magnolia. They set a zoom action for Ahanmisi, walang nangyari. So, 2-man game, empty side pick and roll. Jed Mendoza and James Laput. So, nag-go over ang Meralco and nakadrop ngayon si Allen Durham. So, ngayon nakaabang si Cal Pascual to rotate. Si Alvin Pasaol magtatag ng player sa nail. So, now, Jed Mendoza, kung makikita nyo kung nasan si Jeric Ahanmisi, nasa 4-point area. Si Alvin Pasaol, okay, pumunta na kay Jed Mendoza, and si Jeric Ahanmisi, may option siya to catch and shoot sa 4-point area, or kagaya nung sinabi ko sa previous video ko na mga possible ways of taking advantage of the line. Una, yung mag-i-space ka lang doon, pero when you catch and shoot, magwa 1-2 step ka papasok. Which is yun yung ginawa ni Jeric Ahanmisi dito. Nag-space out siya sa 4-point area to create more space, pero pag catch and shoot niya, 1-2 step inside the line. So it's a regular 3-pointer, pero nagamit mo yung line as a way to pull defenders away from the ball. Pero dito, hindi pa rin pumupunta, pero once you earn respect, once you earn reputation, kagaya ng ginawa kanina ni Baroka, magre-react din yung defense sa mga susunod na play or sa mga darating na panahon. Dito naman, Meralco Bulls, again, they set a zoom action, magko-curl ngayon, screen the screener, para kay Chris Banquero. Then, magiging 2-man game, angle pick and roll with Allen Durham. Walang nangyari. So, rescreen, binigay kay Allen Durham. Durham attacks the middle. Okay, nag-stunt ngayon si Jeric Ahanmisi. Look at Chris Banquero outside the 4-point line. So, longer close out from Jeric Ahanmisi. Okay,
Okay? He didn't respect Banquero's shot at first. So, nakashoot si Banquero ng 4-point shot. And, most defenses, ganyan ang gagawin sa 4-point shot ngayon. Kasi hindi pa naman talaga na-establish ng players na they can hit from out there. So, mas uunahin talaga nilang mag-stunt sa mga dumadrive pa gitna. So, kung ikaw, you're a player who can shoot from out there, pwede ka maging niche type of player na ikaw yung kilala as someone who makes shots from out there sa 4-point area. Dito, bola ng Magnolia. Okay? They set Jerica Hanmisi a nice play. Ala Curry. Okay? Ibalik natin. Magsiset ngayon siya ng back pick kay Glenn Robinson. Nakakat papunta sa basket. Okay? Kung libre yan, may alley-oop ka na dyan. And then after ng back pick, meron ngayong down screen galing kay James Laput. Open for 3. And again, ngayon, na meron ng 4-point shot, mas importante ngayon ng 3-point shot. Kasi once yung kalaban mo, makakashoot, sabihin na natin, 2 hanggang 3 4-point shots sa game, kailangan yung 3-point shots mo, umangat din. Para ma-keep up ka. Dito naman, bola ng Meralco Bulls. Kung mapapansin nyo, they set a high ball screen na nasa 4-point area. So ngayon, si Aaron Black, non-shooter, mag-go under ka ngayon as a defender. Okay? And now, this gives the offensive team an opportunity to set another screen, okay? Screen, go under, magre-screen ka ulit ngayon. Hopefully, they go over this time. Dito, nag-go under pa rin si Jed Mendoza, pero that gave Aaron Black enough of a momentum para atakihin siya downhill. So, yun yung isa pang bagay na pwedeng i-take advantage ng teams. Pag yung ball screen mo mataas na sa 4-point area, walang nangyari, pwede ka mag-set ng rescreen. If flip mo lang yung screen, and you have another go. Dito, okay, Meralco Bulls ipaposte kay Allen Durham. Allen Durham attacks baseline, double team, kick out, Chris Newsome. And again, kung makikita nyo, si Bong Quinto nasa 4-point area. So si Paul Lee na dapat magro-rotate kay Chris Newsome, mas malayo yung path na pinanggalingan niya. So hindi siya nakaabot kay Chris Newsome na dumrive papunta sa basket. So even though hindi pa siya ganun kalaking factor, merong konting effect yung 4-point line sa kung paano naglalaro yung mga players sa loob ng court. And late in the game, kung wari, down 3 ka, kagaya ng Magnolia Hotshots, down 3, 10 seconds remaining. Ang question lang na gusto kong i-post dito, kung ikaw yung team na may hawak ng bola, down 3 ka, 10 seconds, iti-take mo ba yung bola palabas dito sa sideline or all the way from papunta sa backcourt? Kasi, in my opinion, kung ilalabas mo sa backcourt, meron kang risk na mag-turnover sa ilalim mismo ng basket mo. Pero, meron kang opportunity to be downhill, to set up a higher ball screen. Let's say, for example, galing ka sa half court, merong ball screen dumating dito. Okay? Pwede ka mag-downhill, mag-pull up dito, and kung walang nangyari, meron ka pang isang dribble for a 3-point shot. Pero if you take it out here, ano yung mga klaseng plays na pwede mong kunin na makakapag-generate ng 4-point shot? I feel like best way to do it is a back pick. Then magpa-flash ka rito. So, kung si Paulie, sabihin natin mag-flash dito, meron kang 3-point shot and then meron kang 4-point shot na available sa top of the key. Pero, tingnan natin kung anong gagawin nila. Okay? There's going to be a screen. Aangat si Glenn Robinson, in-ISO nila. And then Glenn Robinson will take a 4-pointer galing sa isolation na sablay. So again, the line is there, doesn't have the biggest of impacts as of now, pero it creates enough of an impact sa utak ng mga players and coaches sa decision making nila sa court. Kumbaga parang sugal eh. Hindi mo naman sinasabi na okay, magsusugal ako today, pero the fact that it's there, subconsciously, nasa utak mo. So kumbaga nakaka-apekto siya sa decision making ng players kahit na maliit na bagay lang. So ayun, nanalo ang Meralco kontra Magnolia. Sa score na 99-94.